Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng ating panahon. Naaapektuhan pa rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Kaya mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na may katamtamang pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Ilocos Region maging ang Cordillera, kasama pa rin ang lalawigan ng Zambales at Bataan. Magandang balita naman dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa dahil magiging maaliwalas ang panahon pero asahan pa rin ang isolated rain showers and thunderstorms. At dahil nakakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa bahagi ng Luzon, inaabisuhan pa rin ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na delikadong maglayag, partikular sa northern at western seaboard ng northern Luzon. Update naman tayo sa dalawang LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Loredine de la Cruz, ang LPA na namataan ay nasa layong 1,900 kilometers ng silangan ng Baler, Aurora. Samantalang ang isa pang LPA ay nasa layong 2,955 kilometers ng Apari, Cagayan. Mas malayo ito, subalit patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang kilos nitong dalawang LPA, bagamat mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo ang mga ito. Ang mga kaganapan sa labas ng bansa sa aming pagbabalik. Nagpapatuloy ang matinding pagbaha sa Louisiana, 5 araw nang nakakalipas. Umabot na sa 11 katao ang patay, libong mga gusali at lansangan ang lubog na sa baha at mahigit 10,000 ang lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig baha. Itinuturing na worst natural disaster ang Louisiana flooding pagkatapos maranasan ng Hurricane Sandy. Samantala, nagpapatuloy ang wildfire na umabot na sa mga rural communities sa Southern California na naging dahilan ng paglikas ng mahigit 82,000 residente na nasa San Bernardino. Mahigit 1,500 firefighters at emergency workers ang nagtutulong-tulong para maapula ang apoy kung saan umabot na ito sa 25,000 acres pero nasa 4% pa lang ang nakontrol ng mga firefighters dahil mabilis ang pagkalat ng apoy. Kaya nagbabala ang San Bernardino County Fire na wala nang mababalikang tirahan ang mga pamilyang lumikas. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Juliet Carangyan, magandang tanghali.